Po ba? Yan po talaga. Yung pagkakilala mo sa Panginoong Hesus sapagkat yan po yung magde-declare or magdidikta ng trajectory ng buhay mo. Kung lalalim ka ba talaga o hindi. Sapagkat sa modern Christian life right now, maraming mga methods na tinatawag. Merong G12, may D12, may yung mga Christians na hindi nag-church, may mga ganun ngayon nauuso. Kasi sabi nila, yung church naman is yung tao. Well, tama sila, pero mayroong context doon, no? Ayun, may mga ganun, may mga professional Christians. And meron na rin mga nag-aaral sa Bible School, merong mga courses or degrees para maging professional Christian ka. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang pinakamahalagang discipleship ay makilala ang Panginoong Hesus. No? Kaya, kung sa ating discipleship at sa pulpit na ito na de-declare kung sino talaga si Jesus, nasa tamang church ka. Kung naipapakilala po ang Panginoong Hesus sa deeper level, sa bawat Sunday na dumadaan, nasa tamang church ka. At pag ang isang tao, isang Kristiyano ay na-expose sa Panginoong Hesus, the longer, mas nagiging kamukha niya ang Panginoong Hesus sa bawat araw. Sapagkat ang purpose ng Christian life is hindi yung ma-attain mo yung next level ng life mo. Hindi mo ma-achieve yung the best life mo. Hindi mo ma-achieve yung the best ever na ikaw, pero ma-achieve mo yung Christ-likeness. Amen po ba? Sabihin nga natin sa katabi natin, Christ-likeness. Yan dapat. Christ-likeness. And pag pinag-uusapan po ang Christ-likeness, mga kapatid, it doesn't mean na kailangan may kotse ka. Kailangan meron kang stable or magandang trabaho. Kumikita ka ng 6 figures, 7 figures. It doesn't mean may sarili kang bahay. It doesn't mean those things. Sapagkat sa bawat tao na lumalakad sa mundong ito, may iba't ibang pagkatawag ang Diyos. Naniniwala po ba tayo? Amen po. Amen po. Kung ang isang tao ay tinawag ng Diyos na maging isang misyonaryo, anak, huwag ka magmay-ari ng anumang bagay sapagkat tinawag kitang maging misyonaryo. Magpatayo ka ng bahay sa Pilipinas, mag-acquire ka ng mga lupa, hindi mo titirahan yan sapagkat tinawag kitang maging misyonaryo at ibububo mo ang buhay mo, ubusin mo ang buhay mo, ibububo mo ang dugo mo sa lupang hindi ka talaga taga roon. Ngayon, kung yun ang pagkatawag sa'yo ng Diyos, sundin mo sapagkat dun ka magiging Christ-like. Ngayon, iniisip natin maybe, kailangan, para masabing sumusunod ako sa Diyos, may ganito akong mga bagay. Hindi po yun. Sapagkat sa bawat isang tao, may kakaiba pong pagkatawag ang Diyos. At kung susunod po tayo sa kanyang pagkatawag, ang kahantungan po natin, again, Christ-likeness. Hindi po yung self-actualization na binabanggit ni Abraham Maslow or tinuturo ng mga influencer na, alam mo yun, self-love, self-care, ultimate self-care, and etc. Para ma-attain natin yung next level. Ang next level natin ay yung ultimate level, which is Christ-likeness. Amen po ba? Amen po. Sa oras pong ito, tayo po'y tumayo para po sa paggalang sa pagbabasa sa salita ng Diyos. Ating pong pag-aaralan ay Jesus, the Cornerstone. Tayo po'y makibukas sa Marcos, chapter 12. 1 to 12. Yan, medyo may kahabaan po. Ngunit sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Sabay-sabay po tayo magbasa para gumagana po yung ating pandinig, yung ating mata, yung ating actions. Yan. 1 to 12 ng Marcos chapter 12. Amen po ba? Nakita na po? Okay, tayo po'y magbasa. Ready? Read. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, pinabakuran niya ang ubasan at nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan.
pinauwing walang dala. Nagsugo sa pang-alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Iyan ang tagapagmana. Tayin natin siya. Mamanahin. Tinangka nilang dakpin siya. Kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, once again po ay lumalapit po kami. Kami nga po, Panginoon, muli nagpapalinis, humingi ng tawad sa iyo. Ano man po yung maaaring maging hadlang upang kami po ay makinabang sa iyong salita. Upang mga salita mo ay maitanim sa aming mga puso. Ito po ay amin ng sinusuko sa iyo. Hindi po namin pinapahintulutan ng anumang badyang, anumang alalahanin na itatanim ni Satanas sa aming puso't isipan. Ang aming hinahayaan, ang aming pinapahintulutan ay pagkilos, ang pagtuturo ng banal na Espiritu sa oras ito. Panginoon, nawa sa oras ito makilala pa namin lubos ang iyong anak na aming Panginoong Jesus. Magpakahayag ka, O Diyos. In the name of Jesus, amen at amen. Makakaupo po tayo na pumapalakpak. Amen. Papuri sa Diyos. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa sakripisyo at pagpapala na bunga ng pagiging chief cornerstone ng Panginoong Hesus. Ang cornerstone, mga kapatid, ay hindi lang po ito basta pundasyon. No? Sa Israel po, yung pagtatayo po ng bahay nila ay bricks. So hindi po siya mga pundasyon na ganito. Para may tayo po ang brick na bahay, kailangan ng cornerstone. So hindi ako architect, hindi po ako engineer, pero nung inaral ko po ito, ang cornerstone po pala ay piling bato na itinetest po ito kung tatagal po talaga siya. Sapagkat ito po yung magdadala ng lahat ng pressure ng buong bahay. Lahat po ng pinapatong sa ilalim, lahat po ng bato sa ilalim ng cornerstone napapowderize. Ulitin ko, lahat po ng bato sa ilalim ng cornerstone, napapowderize po yan sa sobrang bigat ng pressure at dahil sa tibay ng cornerstone na ito at lahat ng nasa ibabaw niya, ayan nga po, nabibreak apart po sila. Binibreak apart po talaga sila lahat ng nakapatong dyan. No? Yan po ay itsura ng cornerstone. At ang Panginoong Hesus, ang ating chief cornerstone. Yan. Ano ba Tagalog ng cornerstone? Batong panulukan. Yan. Naalala ko. So, sa oras pong ito pong ating discussion points. Ito po ang pag-iikutan ng ating pag-aaralan. Ito po ay istorya kung paano pong nireject ng bayan ng Israel ang Panginoong Hesus at ano nga ba yung consequences nito. Ano rin po ba yung sacrifice ni Jesus bilang chief cornerstone at ano yung biyaya, kaloob ng Diyos sa mga hentil. Tayo po ang mga hentil basta hindi po Israelita, hentil po ang kategory natin. Ang bunga na hinahanap sa atin ng Diyos. No? Ngunit, higit po sa lahat ng ito, nawa ang maginlundo ng ating pag-aaral ay makilala natin ang Panginoong Hesus ng higit. Ito po ang aking hamon, mga mahal ko kapatid. My prayer and challenge is that we grow to know Jesus more. No? Na sa bawat linggong lumilipas, nawa nakikilala natin talaga kung sino siya. Sapagkat this month po ang topic po natin ay patungkol sa sakripisyo ng Panginoong Hesus. And maybe next week or third week po yata yung, ano ba yun? Mahal na araw.
No? So pag-aaralan po talaga natin ng malaliman ang sakripisyo ng Panginoong Hesus. So sino na pong handang makilala ang Panginoong Hesus? Amen. Lord, magpakahayag-hayag ka po. Umpisahan po natin. Dito po sa Marcos chapter 12 verse 21, may isa pong tao na nagtanim ng ubasan sa kanyang bukid. So makikita natin na siya po ang may-ari ng bukid at siya po ang nagtanim. Meron po 3 bagay na nandito na kanyang ginawa. Tignan po natin sa next slide. May 3 bagay po na ginawa rito itong tao or itong lalaki na ito na nagtanim. Una niyang ginawa, una niyang ginawa is nagtanim ng ubas. Yan po ang kanyang unang ginawa. Ikalawa niyang ginawa, pinabakuran niya ang ubasan or vineyard. Ikatlo, nagpagawa siya ng pisaan ng ubas at nagpatayo naman ng isang tore. No? Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. May kita natin dito na yung ginawa nitong taong ito is kompleto na. Amen po ba? Kompleto na. Kailangan na lang ng taong magtatrabaho doon. Upahan. Ibig sabihin, after nila mag-ani, either 50-50 sila. Maybe 50-50. So, kumbaga sa partnership, itong mayamang lalaking ito na nagtanim, siya yung capital partner. No? Siya yung may-ari ng lahat ng mga capital, pera, ari-arian sa kanya lahat. Yung mga tenants naman, or itong mga manggagawa, sila yung tinatawag na, kumbaga technical partner. Sa kanila manggagaling yung skills, wala silang nilabas na pera, ang kailangan lang nilang gamitin, yung lakas nila, yung oras nila, at yung skills nila. Okay. Ito po ay nagpapakita na niready na lahat. Tignan natin kung sino ba itong taong ito. Sino itong man na binabanggit na may-ari ng lupa at nagtanim ng vineyard. Ayan. Ito po ang characters and symbols sa story na ito na binasa natin kanina. Una, God. Siya yung man na tinutukoy na may-ari ng lupa at nagtanim ng vineyard. Pag ang Diyos ang trumabaho, kompleto. Amen po ba? Pag Diyos ang trumabaho, kompleto. Kagaya ng nung bago niya likhain si Eva at Adan noong ika-6 na araw, nandiyan na po ang manghayop, nandiyan na po ang hangin na hihingahin, nandiyan na po ang tubig na iinumin. Ayan. Kompleto na po, bago niya po likhain ang mga tao. Yung vineyard naman po, ito po ang ubasan. Na pag sinabing vineyard, ubasan po yan. Ang simbolo po niyan ay bayan ng Israel. Or spiritually, ito po ay kingdom of God. No? Servants naman po, yung mga pinatay, yung mga sinugo, ito po yung mga apostol at mga propeta. Si Jesus naman po yung beloved son at yung vine growers naman or yung mga tenant, ito po yung Jewish leaders. No? So clear na po ang storya. Para po nasa same page po tayo. So wala na pong surprise sa pag-aaralan natin ngayon. Lahat po nandirito na. Ngayon punta po tayo sa Mark chapter 12 verse 21 ulit. Yoke tayo na verse. Yan. May ginawa po rito ang Diyos. Una, nagtanim siya. Ikalawa, pinabakuran niya ang ubasan. Anong ibig sabihin po ng pinabakuran? Ang ibig sabihin po ng pinabakuran niya ang ubasan, sineparate niya ang bayang Israel. Amen po ba? Sineparate niya po ang bayang Israel sa ibang bansa. Meron po siyang espesyal na calling pagkatawag sa bayang Israel. Actually, ang Diyos, marami naman siyang lupain. Or itong taong to, marami naman siya lupain. Pero espesyal itong lupang ito para pagtaniman niya ng vineyard at pinabakuran niya ito. Nagpagawa rin po siya ng pisaan ng ubas. Ano pong implications nito? Ang ibig sabihin po nito, nag-aantay siya ng ani. Nag-aantay siya ng crops. Kasi pagka sinabing may pagawaan or may pisaan ng ubas, gusto niya mayroong produce na magagawa from this farm. Hindi lang ito display. Hindi lang ito paggagastusan ng pera. Gusto niya magpo-produce ito. May bunga dapat ito. Anong nagiging bunga dito? Siyempre, una, ubas. Ikalawa, yung alak. No, alak. So, may pisaan ng ubas. Ikatlo, nagpatayo rin po siya ng isang tore or watchtower. Sa watchtower po na ito, pag tulog na po ang lahat ng tao, may isa po dyan naka-istasyon. Tinitignan niya po kung may magnanakaw, kung may mga hayop na mga umaaligid. Ibig sabihin po, ito pong ubasan na kanyang itinayo ay sinet up niya rin para protektahan. Again, ito po ang bayang Israel.
Sobrang favored po ng Panginoong Diyos ang bayang Israel. Pinili niya po ang bayang Israel upang ganapin yung kanyang kalooban. No? At diyan na nga rin po pinanganak ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. So, balik po tayo ulit sa characters or symbols ng story. Bigyan na po natin siya ngayon ng meaning. Kung ano nga po ba talaga ang tunay na nangyari dito. With that in mind, basahin po natin muli yung storya. Isa-isahin po natin siyang muli. So, makikita natin dito, nagpatayo ng tore pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Sa verse tayo. Nang dumating na ang panahon ng pag-aani ng ubas, eto na. Ito na yung season na dapat may aanihin na. Makikinabang na, may ibabalik na sa Diyos, let's say. No? Pinapunta na niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. So nag-send na po itong Panginoon ng envoy para kuhain yung kanyang bahagi, yung kanyang parte. Ngunit ang ginawa na itong mga magsasaka or mga tenants, no? Ngunit sinunggaban ng mga magsaka ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Yun yung unang attempt. Inisip ng Panginoon dito siguro lasing tong mga to. Kasi anihan eh. Iinom po talaga sila. Yun po ang totoo. Pag anihan po, iinom po talaga yan sila. Kakain po talaga sila. Magsasaya po talaga sila. No? So inisip niya, baka lasing tong mga to, magpadala pa kaya ako ulit ng isa pa. Okay? Verse 4. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin. Ngunit ito'y hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Sa ibang salin po, pinahiya siya. Paano po pinapahiya ang isang tao or ang isang lalaki nung panahon na yon? Para po ipahiya ang isang lalaki, ang ginagawa po nila, kinakalbo nila. Saka tinatanggalan ng balahib, ng beard, ng bigote. So, pinahiya po nila itong taong ito. Yun yung ikalawa, no? Ang ikatlo naman, sa verse 5, nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito na, pinatay naman nila ito. Yung una, binugbog, pinauwi walang dala. Yung ikalawa naman ay pinahiya. Itong ikatlo, pinatay na po nila. Again, sino nga po itong mga servants na sinusugo na ito? Number 3, apostles and prophets. Ang Diyos nagsusugo ng apostol at propeta upang sabihin sa mga tao ang kanyang mensahe. Upang sa pagsugo ng mga apostol na to, ng mga propeta na to, makita ng Diyos kung nagkaroon ba ng pananampalataya ang mga tao. Kung nagkaroon ba sila ng pasasalamat sa Diyos. Ngunit, ano po ang itinumbas ng bayan ng Israel? Pinatay. Sino po yung mga propetang pinatay? Marami po mga propetang pinatay. Lahat po yan, halos martir po yung namatay. Magbibigay po ako ng halimbawa. Si Daniel, di ba? Ipapakain sa leon. Si Isaias, paano ba namatay si Isaias? Si Isaias po ay namatay sa pamagitan ng kinulong po siya sa isang trunk. Alam niyo po yan? Isang puno. Puno siya na walang laman sa loob. Isang trunk, nilagay po dyan si Isaias, tapos saka po yan nilagari. Dahan-dahan po yan. Kasi, dahan-dahan talaga kasi ano yung trunk yun eh. Matigas yun eh. So, nasa loob siya. Ayan. Meron din mga pinakulong sa nilublob sa kumukulong mantika. Meron din naman po si Pedro, pinako ng nakatiwarik. Lahat po na sinusugo dito po sa Israel, yan po, pinapatay po talaga nila. Pinapatay po nila. Pinapatay po talaga nila. No? Ngayon, eto na. Dahil wala na siyang may susugo, naubos na yung mga propeta, mga apostol. Sabi nga ni Elijah, ni propeta Elijah, Yahweh, ubos na po yung mga kasamahan kong propeta, ako na lang po ang natira. Kuhain mo na rin po ako. Alam niyo po ba yun, yung istorya?
kay Elijah at yung kay Jezebel. Kasi ito po si Jezebel, ang asawa niya po si Haring Ahab. Si Jezebel po talaga, iba po, may sapi po talaga, hindi po siya yung galing sa linya ng mga Israelita. Dahil po doon, inimpluwensyahan po niya si Ahab. Si Ahab po, naging mas masama pa siya kaysa sa mga nauna niyang mga hari. Sobrang sama, sobrang lala. So ang pinatay po ng mga propeta ng panahon na yon, daang-daang propeta, at ang natira, si Elijah, tama. Sa English, Elijah yun eh. Si Elias na lang, no? Ngayon, sa part naman ni Baal, merong 400 na propeta. So, tignan nyo yung scale. Buhay yung mga fake prophets, patay na yung mga kasamahan ni Elijah. So, ganito, ang nangyari? Wala nang maitirang isusugo pa para magbigay ng mensahe, para tignan kung itong mga manggagawa, itong mga tenants, ang term po kasi is tenants, ay nagkaroon man lang ng pasasalamat or willing tumapad sa pinangako nila sa Diyos. Mga kapatid ko, tignan natin yung konteksto bago ako pumunta ron. Ang konteksto po nito, ang Israel po ay bayan na walang lupa na sarili. Agree ba kayo? Sila po yung NPA, no permanent address. They are nomads. Kaya lang po sila nagkaroon ng sariling kanila dahil sa isang gabing maliwanag, clear ang langit, nangako ang Diyos kay Abraham. Sabi niya kay Abraham, Abraham, tumingin ka sa langit. Kung gaano karaming bituin niya sa langit, ganyan magiging karami ang iyong supling. Kung gaano karami ang buhangin sa dagat, ganyang magiging karami ang iyong mga supling. At sa pamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng bansa. So, yun po ang konteksto. Ang Israel po ay bayan na walang sariling lupa. Ngayon, nagkaroon silang sariling lupa. Nagigets niyo na ako. Pinangako sa kanila ng Diyos, yung lupain mula sa north ng Egypt hanggang sa baba ng Lebanon. Yang buong lugar na yan. At yung part po na yan is, sabi sa Joshua, is lupa na dinadaluyan ng pulot at gatas. Isipin nyo, mga mahal ko kapatid, gusto ko lang dalhin kayo sa idea na to. Nasa disyerto po sila. Pero, nung sinurvey po nila yung lugar, nakakuha po sila ng mga grapes. Gaano po ba kalaki yung isang bungkos ng grapes? Siguro mga 1 kilo or less than a kilo, di ba? Yun na yun, pagka bibili ka sa kanto. Pero alam niyo po ba ang kanila nakuha? Yung isang bugkos, dinala ng 2 tao. Isipin niyo yun. Isipin niyo yun. 2 tao yung nagdala nun. Isang piling, isang bugkos. Di ko alam kung gaano kalalaki or kung gaano karami. Pero tiyak na itong lupa nga na to ay dinadaluyan ng pulot at gatas. In the same manner, mga mahal ko kapatid, itong vine growers na to, itong magsasaka na to, ang tawag sa kanila tenants. Wala silang sariling lote. Wala silang kakayanang mag-build ng vineyard. Wala silang kakayanang mag-build ng milling station. Ito nga po yung pinagpipigaan ng mga Wala rin silang kakayanang magtayo ng tore. Pero, mahabagin, mabuti itong tao na ito. O sabi niya, kayo muna magtrabaho dyan, pero hati tayo. Ang tawag po sa kanila tenants. Pero nung panahon na, nasisingilin na yung kanilang, kukuhain na ng may-ari yung kanyang bahagi, let's say 50%, pinatay. Sipin niyo yun, pinatay. Sino rito yung kami kasi nangungupahan kami ngayon. Let's say pumunta yung naniningil sa amin si Mang Tuts. Si Mang Tuts, batuhin namin. Isipin nyo, ganun siya ka-ridiculous. Si Mang Tuts, kakalbuhin namin. Papalayasin namin, ayaw namin magbayad ng upa. Tenants lang kami. Anong gagawin sa amin? Kami papalayasin nun, kakasuhan kami nun. Pero ito po, umabot pa sa 3 padala hanggang sa may napatay na. Wala pa rin pong napakinabangan ang may-ari ng lupa. Ganun po ang ginagawa ng mga Israelita sa mga sugo ng Diyos.
naging mapagmataas sila. Inisip nila na sa kanila nga itong lote, na sila yung may-ari. At finally, sa verse 7, ito na, verse 6 pala, verse 6, ito na. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari. Wala na siyang pwedeng papuntahing iba pa. Isa na lang. I believe ano lang to, by theory lang to, I believe, hinantay niya munang maging matured itong kanyang anak bago niya officialing ipadala. Ang sabi po kasi rito, hindi nagtagal. So may panahon na lumipas. Hindi siya yung kina-next day yan. Maybe another month or another year, I believe. So, hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaari niyang papuntahin. Ang kanyang minamahal na anak. Wala na siya pwedeng isugo. Sabi niya, naisip niya, wala na akong pwede pang isugo na higit pa rito. Ito na yung best ko. Pag nakita nila ito, igagalang nila. Mamahalin nila din. Kasi he is a precious one. Wala siyang kasalanan, wala siyang ginawan na mali. He is innocent. Itong anak ko na ito. Ang ganda pa nga po ng pagkakasabi, iisa na lamang ang natitirang maaari niyang papuntahin ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-uusap-usap ang mga magsasaka. Iyan ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito at pagkatapos ay tinapon ng kanyang bangkay sa labas ng ubasan. What a great love na meron ang Diyos sa Israel. Para isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dahil wala na siyang maisugo na hihigit pa rito. Ngunit ang itinumbas ng Israel ay patayin ito. Hindi ko po ibinibigay ang sisi sa Israel kasi maaaring kung sa atin ito nangyari, tayo rin po ay magmamataas. Sa halip na sila'y magpakumbaba, sa halip na sila'y igalang nila ito, natuwa sila na finally, pag pinatay namin ito, mamanahin na namin. Sapagkat wala nang ibang tagapagmana eh. Totoo naman, wala na siyang iba talagang tagapagmana. Nung magsalita si Solomon, nakinig ang buong mundo. Hindi lang ang buong Israel, pero maging yung reyna ng Seba, na galing pa sa far east, pumunta upang makinig. Ngunit, nung nagsalita ang Panginoong Hesus, walang nakinig. Ang sabi ng Panginoong Hesus, higit pa kay Solomon ang nasa harapan nyo. Amen po ba? Kung alam nyo lang kung sino yung nasa harapan nyo, kayo sana ay nakinig mabuti. Kayo sana ay naghandog. Nung si Jonas ay sinugo sa may, kalimutan ko yung pangalan ng lugar, Ninive. Nung sinugo sa Ninive at siya ay nag-preach, libo-libong tao sa city ng Ninive nagbalik loob sa Diyos. Mula sa hari hanggang sa pinakadukha. Nung si Jesus ay nag-preach, pinatay pa siya. Maraming sumunod lamang dahil sa signs and wonders. Sumunod lamang dahil sa pagkain na kanila nakain sa ilang. Ngunit ang nasa harapan nila, higit kay Jonas. Kaya, sinabi rito ng Panginoong Hesus, ang kausap niya po actually rito ay yung mga Pariseo. Sa verse 9,
Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan dito? Sa verse 9. Ito yung sagot ng mga Pariseo. Papapuntahin niya at papatayin ang mga magsasakang iyon at ang ubasan ay ipapamahala niya sa iba. Hindi alam ng mga Pariseo na sila yung tinutukoy dito. No? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan, ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Tignan natin mga mahal ko kapatid yung ginawa nila rito sa sa anak ng Panginoon. Sa verse 8. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito at pagkatapos ay tinapon ng kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Sa ibang salin po, kinaladkad siya sa labas ng bayan at saka pinatay. At yun din po ang ginawa sa Panginoong Yesus. Tama po ba? Sapagkat yung Golgotha, nasa labas po yan ng bayan. Alam niyo po ba, hindi sila pwedeng pumatay sa loob. Kunyari, may babatuhin sila hanggang mamatay. Ang gagawin nila, kakalad ka rin nila yan sa labas ng gate ng bayan, sa kanila yung babatuhin. Hindi sila papatay sa loob ng bayan. Ilalabas muna nila yan, sa kanila papatayin. At gayon din po ang ginawa sa Panginoong Jesus. Ngayon po, yung rejection sa Panginoong Jesus ay may resulta or may consequences. At ito na po yun. No? Jesus is the rejected stone that became the cornerstone. Marcos 12 verse 11. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Sa 10 pala muna. Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan, ito'y ginawa ng Panginoon at sadyang kahangahangang pagmasdan. Makikita po natin sa John chapter 1 verse 11. Tingnan natin, hindi ko na Sabi rito, pumunta siya sa kanyang sariling bayan ngunit hindi siya tinanggap. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Yan, no? Pumunta siya as Son of God, pero yung mga taong pinaglingkuran niya, kababayan niya, hindi siya tinanggap. No? He is rejected. And ito pong rejected na to, siya pa yung naging cornerstone. Okay, balik po tayo sa cornerstone. Ano nga po ulit ang itsura ng cornerstone? Again, ang purpose ng cornerstone, ito yung magiging saligan ng buong bahay. No? At pag naghahanap po sila, pinipili po nila, isipin nyo ganito, sa paghahanap po nila ng mga clays and ng mga bato, pinipili nila, ito pang dingding, ito pang cornerstone. Nasusundan niyo po ako? Ngayon, ito pong si Jesus ay bato. Tinapon nila sa gilid. Hindi nila tinreat with care. Tinapon nila sa gilid, tinuring nila, walang pakinabang yung batong yan. Pero nung dumating ang panahon na itatayo na ang bahay, yung pa pala yung magiging cornerstone. Bakit? It stood the test of time. Yung ibang bato po, nung in-expose sa init, nung in-expose sa ulan, nag-erode. Nagkaroon po ng soil erosion, hindi po siya napatunayang matibay. Samantalang ito pong tinakwil na bato, ito pong pinabayaang bato, sinirang bato, matibay pa rin. At yun po ang Panginoong Yesus. Bagaman at pinatay siya, pinahirapan, He emerged victorious. Ngayon, meron ditong talinghaga na gusto kong pag-usapan natin. And whoever falls on this stone will be broken, but the one whom it falls will grind him to powder. Tingnan natin kung anong verse yan. Basta natin sa Mateo chapter 21. Or sa Luke 20.
Sa Luke 20 verse... Anong verse, ate? 20 verse 18. Ito. Sa verse 18, may talinghaga po rito. Ano po ito same story rin po ito. Sa verse 17 muna tayo. Kung gayon, ano ang kahulugan na sulat? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. At ang mabagsakan naman nito ay magkakaloray-loray. Anong ibig sabihin po nito? Sa English nito, ang lahat ng babagsak sa batong ito, madudurog. Pero ang babagsakan ng batong ito, magkakaloray-loray. Sa English po, grind him to powder. Ano pong implication nito, mga mahal ko kapatid? Ang cornerstone si Jesus. Ang mabagsakan nito is mapapowderize dahil nga sa pressure. Ang ibig sabihin po nito ay yung mga tao na hindi sumandig sa kanya. Ganito. Pag tayo ay hindi tumayo sa cornerstone, we are powderized. Are you with me? Kung hindi po tayo nakatayo sa cornerstone, we are powderized. Nowhere to be found. But if tayo po ay nakatayo sa cornerstone, tayo po ay broken. Pag nalaglag po tayo sa cornerstone, broken tayo dahil matigas po yan. Anong implication po nito? Pag tayo po ay sumandig sa Panginoong Hesus, kailangan po natin durugin ang ating sarili. That's the only time na pwede tayo makatayo sa kanyang harapan. Yun po ang implication niya, mga mahal ko kapatid. Amen po ba? Sapagkat hindi po tayo makakatayo sa harapan ng Panginoon kung tayo po tinituring natin sarili nating mas malakas kaysa sa Kanya. Mas matatag kaysa sa Kanya. Kailangan po natin durog ang ating sarili. Tignan, pakita nga ulit sa title, ate. Pakita po natin ulit. Nakita nyo? Yung mga nasa taas, they are broken into different sizes para makatayo sa cornerstone. While yung nasa baba is nowhere to be found. They are pulverized. No, so let us build our lives, our faith into the cornerstone. Sapagkat ito po ay matibay. Ito po ay pwedeng panghawakan. Huwag po natin ituring yung sarili natin na higit na mas matatag kaysa sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sapagkat we will be pulverized and nowhere to be found. Sabi sa Acts chapter 4 verse 11 to 12, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under the name of heaven, under heaven, given among men by which we must be saved. Tignan sa ano yan, Acts. Sa Tagalog, excuse me. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay na siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sa cornerstone lang po, sa pangalan lang po ng Panginoong Hesus ang kaligtasan. Kaya po, yung kayamanan, yung pangarap, yung mga taong ating nilulook up, they are pulverized unto the feet of Jesus. They are nothing, they are nowhere to be found. So let us not put our faith into man, into the princess, hindi sa mga politiko, hindi sa pera, hindi sa ating mga pangarap, ni hindi sa ating sarili. Sapagkat walang pangalan binigay ang Diyos na higit sa lahat sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang po ng Panginoong Hesus. Yun po ang ibig sabihin na kailangan po tayo, lahat po ng nagpo-fall sa stone na to ay mabobroken. Taas po ng kamay ng mga broken. We need to be broken for us to stand sa cornerstone. We need to humble ourselves. Sa tingin niyo po ba itong mga pader na to, itong taas na to, hindi siya humble sa mga foundations na yan? They are humble sa foundations na yan.
Hindi sila makakatayo kung walang foundations na yan. Kailangan po nating mag-lean sa Panginoong Jesus. Sumandig sa Panginoong Jesus. Those who rejected or killed Christ will be utterly destroyed. Sa Lucas 2:20 verse 16. Yun, nandun na rin naman po yun sa kanina. Pupunta siya roon at papatayin ang mga magsasakang iyon at ipapaupa niya sa iba ang ubasan. Mas matindi po ang pagkakasabi niya sa English. Ito pa po ang another result ng rejecting Jesus. The vineyard or the kingdom of God will be given to other nations, which is Gentiles. Sa Romans 11:25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong mga sarili. Ang kinakausap rito mga Romans, they are Gentiles. No? Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Ibig sabihin po nito mga kapatid, hindi porket na-reject po ng Israel ang Savior, ang Messiah, magmamataas sa tayo dahil tayo'y nananampalataya na sa Kanya. Hindi natin sila pagtatawanan, hindi natin sila lalaitin. Huwag daw tayo magmataas. Tignan natin sa 31-32 naman. Gayon din naman, sa 30 natin umpisan. Noong kayong mga hentil ay hindi sumunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. No, so, nakapasok po tayo sa grace dahil sa pagsaway ng mga Hudyo. Sa 31, gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayoy maranasan din nila ang habag ng Diyos. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang may padama niya sa kanila ang kanyang habag. Amen. So, yun po ang bunga. Dahil po sa planong ito ng Diyos, umusbong rin po sa atin ang biyaya. Tayo rin po ay nakaranas ng biyayang ito. At kailangan po natin ipag-pray ang Israel. Sapagkat right now po sa Israel, pagka nag-preach ka tungkol kay Jesus, kulong ka. Pagka nag-preach ka sa kalsada tungkol kay Jesus, duduraan ka, sasapaking ka. Yan, ipag-pray po natin ng Israel. Hindi po nagbabago ang pagkatawag ng Diyos. Tinawag pa rin po ng Diyos ang Israel. Pero, in due time, yung kanilang revival, meron po silang revival na mangyayari sa kanila. So, ipag-pray po natin ang Israel. To those who did not believe, Jesus is a stumbling block. But to us who believe, He is the foundation of our faith. Amen po ba? No? Sa Ephesians chapter 2, verse 20-22, tulad na isang gusali, kayo'y itinatayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Ang batong panulakan ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Para sa mga hindi nananampalataya, ang Panginoong Jesus ay kapahamakan sa kanila. Amen po ba? Para sa hindi nananampalataya, kapahamakan po. Ipapaliwanag ko po, no? Don't quote me for that muna. Ngunit para naman po, sa mga nananampalataya, ito pong batong ito ay foundation ng ating pananampalataya. Bakit po? Kapahamakan para sa kanila ang Panginoong Hesus. God is good. Amen? God is good. Amen? But because God is good, it is terrifying. Why? Nakakatakot po ang kabutihan ng Diyos para sa mga, ipaliwanag ko. God is good, kaya hindi niya papalampasin yung mga kasalanan ng walang bayad. Are you with me? God is good. God is love. Pero hindi niya
hayaang konsintihin yung pagkakasala. Because He is also just. Ibig sabihin, dahil sobrang buti ng Diyos, kailangan bayaran yung kasalanan. Hindi niya pwede palampasin. Nag-guess niyo na ako? Dahil sobrang buti ng Diyos, pag may kasalanan tayo, kailangan natin yung pagbayaran. Absolute yung kanyang kabutihan po eh. Kaya hindi po siya pwedeng... Balance po yung kanyang love, balance yung kanyang justice. At dahil din po sa sobrang kabutihan ng Diyos, gumawa siya ng paraan para tayo maligtas. Ito sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ngayon, itong bato na to, na sinugo ng Ama, na maging foundation ng ating buhay, kaligtasan para sa sasampalataya, sumpasa para sa hindi sumasampalataya. Nag-gets niyo na ako? Amen? So yung mismong mga sinalita ng Panginoong Hesus ay pangako ng kaligtasan para sa iba, ngunit sumpa naman para sa hindi mananampalataya. Kaya sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Sion, ang Sion po ay Israel. No? Mataas na dako ang ibig sabihin. Ay actually, Jerusalem. Ang isang batong panulokan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Ito na. Ito ang batong nagiging katitusuran ng mga tao. Batong ikadadapa nila. Ito pong bato na to, na naging kaligtasan para sa atin, kapahamakan naman po para sa kanila. Itong Panginoong Hesus na to, naging salvation natin. Hari, judge natin, magiging judge naman sa kanila. Make sense? Amen. Palapakan naman po natin ang Panginoon. Kaya mga mahal ko kapatid, napakahalaga na matatagpuan mong yung sarili na nakatayo ka ba sa Panginoong Hesus. Kailangan nakatayo ka. Yung bahay at buhay na itinatayo mo, dapat sa Kanya nakasalig. Para pag dumating ang unos, pag dumating ang panahon ng paghukom, matatagpuan kang matatag na nakatayo sapagkat ikaw ay nakatayo sa matibay na pundasyon. It proved worthy, yung halaga po ng mga pundasyon. Kagaya po ng mga nangyari po sa Myanmar, di ba, saka sa Thailand. Sobrang devastating po yung nangyari. Napakalakas po ng lindol na yun. Jesus, as the cornerstone, chief cornerstone, reminds us that those rejected by the people can still be greatly used by God. Amen. It is a reminder na kahit nare-reject tayo ng mga tao, may paggagamitan pa rin po sa atin ng Panginoon. Meron pa rin po tayong pwesto sa bahay. May paglulugaran pa rin po tayo kahit nare-reject na po tayo. Amen po ba? Amen. Yan po ay tsura ng cornerstone sa Israel. Ngayon po, bibilisan ko na po sa part na ito. Ito na po ang ating application. Ano nga po ba yung fruits na hinahanap sa atin ng Diyos? Di ba matatandaan po natin may nahanap po na bunga doon sa mga tenants or sa mga magsasaka, pero ayaw nilang ibigay? Ngayon, sa atin, na mga idinugsong sa pamilya ng Diyos, ano nga po ba yung hinahanap na fruits? Dahil tayo po'y pumasok na sa habag at kanyang biyaya. Una po, offer up spiritual sacrifices through Jesus Christ. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na tinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Kanino raw tayo lalapit? Sa Kanya. Sa batong buhay, kay Jesus. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang paring tinalaga ng Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamagitan ni Jesucristo. So ang ating paghahandog ay through Jesus Christ. Wala tayong handog na gagawin na hindi through Jesus Christ. Kasi pag hindi through Jesus Christ ang ating handog, even ang ating prayer, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pag tayo hanggang ngayon, mga mahal ko kapatid, nagpipray pa rin sa ngalan ni Santa Maria, ni San Pedro Calunsod, ng Santo Papa, hindi po natin inaalay ang ating handog at panalangin sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus.
Sabi sa John chapter 14, verse 13 to 14, anumang hingin ninyo sa Ama sa pamagitan ng aking pangalan ay Kanya ipagkakalob sa inyo upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Kaya po mga mahal kong kapatid, ang ating pagsamba at panalangin sa pamagitan po dapat ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Spiritual sacrifices. Kasama rin po sa sacrifices natin ang ating haing buhay. Sa Romans chapter 12 verse 1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, no? Na tayo naging bahagi ng kanyang pamilya, tayo binigyan niya ng bagong buhay. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung ating haing buhay, yun po ang ating fruit na inaantay sa atin ng Diyos. Tignan mo nga yung katabi mo. Nakapaghandog na ba yun ng fruit sa Diyos? Yung fruit na inaantay sa Kanya ng Diyos is yung living sacrifice, is yung spiritual sacrifice. Kailan po yung hinahandog? Once a year? Every day po dapat yan. Amen po ba? Amen. Hindi lang po tuwing may simbang gabi. Hindi lang po every Sunday. Hindi lang po tuwing mahal na araw. Ang paghahandog ng buhay, ang paghahandog na espiritual na alay, araw-araw po dapat yan ginagawa. Amen. Ikalawa po ito. Continually offering praises to God, do good, and help others. Ang ganda po na itong Hebreo chapter 13, verse 15 to 16. Sapagkat, sabi rito, lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Again, sa pamagitan ni Jesus. Sa praise and worship po natin dapat sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. Hindi pa dito natatapos. At huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ang ganda, no? Hindi lang praise and worship, hallelujah dito. No? Hindi lang praise and worship, hallelujah dito. Sa halip, huwag din daw natin kaliligtaan yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Kung ang ating bibigay umuusal ng papuri sa Diyos, huwag nawa dyan umusal ang mura. Ang sumpa, ang maraming reklamo. Or kung ang ating kamay ginagamit natin sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos, huwag naman natin gamitin sa, pagtotong-its or pagpipiko, magpananakit, pang-scatter, pananakit, wag. Amen po ba? Kumpleto po. Ang pagiging Kristyano po, hindi lang po pag nasa church. Kailangan po, higit po itong nagliliwanag pag tayo po ay nasa labas. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Mga mahal ko kapatid, application po ito Application. Paalala lang po, ayan po, pagka mga nasa coffee shop tayo, mga nasa fast food, linisin natin yung kinainan natin. Pag matagal yung meetings natin, huwag tayo masyado matagal, na abot tayo ng 4 na oras. Kausapin natin yung mga maging mabait po tayo. Kahit hindi po nila alam na Kristiyano tayo. Mag-abot tayo ng bayad pag nasa jeep. Magpautang tayo. Kahit sa mga alam po natin na hindi po makakapagbayad. Recently ko po natutunan dito po sa Mateo. Amen. Magbigay tayo. Amen. Next. Repentance and obedience. Sa Matthew 21, 28 to 32. Hindi ko nalagay. (28 to 32). Ayan. Ito po yung talinghaga ng 2 anak. Itong 2 anak po na ito ay inutusan ng kanilang ama. Yung isa nagsabi na, opo, pupunta ako. Yung isa nagsabi na hindi siya pupunta pero pumunta pa rin siya. Tingnan natin. May isang lalaki na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, panganay ito, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Sa verse 29, ayoko po, tugon nito.
Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho rin naman sa ubasan. Verse 30, lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. Tumugon ito, opo, ngunit di naman pumunta sa ubasan. May mga ganun bang mga anak dito? Sabi opo pero di naman sumunod. Mamaya na tapos maya-maya, anong ulam? Ngayon, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. Yung una. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae na uuna sa inyo sa makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at tinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa Kanya ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae. Nakita ninyo ito at subalit hindi pa rin kayo nagsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Hindi rin kayo naniwala sa Kanya. Itong istorya po na ito, same chapter lang po ito nung talinghaga tungkol sa magsaka. No? Tignan nyo sa baba, yun na po yung tema niyan. Pinapakita po rito ng Panginoong Hesus na ang bunga na kanyang iniintay sa Israel at maging sa atin ay repentance and obedience. Magbalik loob at sumunod sa Kanya. Hindi lang hanggang bibig yung pagsunod. Ito kasi mga Pariseo, mga Eskriba, magaling sila sa bibig. Alam nila yung tamang forma, alam nila yung tamang salitang sasabihin, pero pag sunuran na hindi na naman nila sinusunod, wag po tayo maging ganon. Amen po ba? Again, application na po tayo. Repentance and obedience. Ikaapat, prayer and reverence. Nasa same story lang din po ito. Ito po yung storya na binalagbag ng Panginoong Hesus yung mga lamesa, no? At yung mga nagtitinda doon at mga nagpapalit ng pera, pinagtabuyan niya ang nagbebenta at namimili roon, pinagtataob niya ang mesa ng mga namamalit ng salapi at ng mga upuan na nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng ganito. Nasulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan at ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magdanakaw. Hinihintay po sa atin na bunga ng Panginoon ay manalangin. Amen po ba? Tayo'y mag-pray. Each time po na tayo'y nagpipray, tayo po'y nagkakaroon ng reverence. Ibig sabihin po ng reverence ay banal na takot. Tayo po ay nag-o-offer ng handog sa Diyos. Ito po'y nagiging bunga rin ng ating mga labi. At yun din po ang hinihintay niya sa Israel. Finally, ito, gusto ko pong basahin na rin sa inyo. A saved soul. Sa Marcos chapter 12. Kaya lumapit sila sa kanya, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan, pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng mga tao, tinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Ngunit nais po namin itanong, kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador, dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Hinuhuli po nila si Jesus dito. Kasi pag sinabi niyang, oo, dapat kayo magbayad, pinapakita niya na against siya sa Judaism or sa Israel kasi grabe magpataw ng buwis. Kung sinabi naman niya na, huwag kayo magbayad, against naman siya sa emperador. So magiging, grounds na yon para ipahuli si Jesus. Even sa panahon ngayon, no, ang dami rin mga buwis ng BIR ngayon, no? Ang dami mga kaltas. Especially sa mga nagbi-business po. Napakarami po. Anyway, ito po ang sagot ng Panginoong Hesus. Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan nyo nga ako ng isang salaping pilak or isang denaryo. Verse 16. At siya nga ay binigyan niya ng salaping pilak. Kaninong larawan nakikita nyo nakaukit dito? Sabi ni Jesus. Sabi nila, sa emperador po. Tugon nila. Sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ano pong implication nito, mga mahal ko kapatid? Tignan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba? Ito, seryosong tanong. Nakikita mo ba yung masterpiece na nilikha ng Diyos sa katabi mo? Nakikita mo ba yung wangis ng Diyos sa katabi mo? Nakikita mo ba yung lubos-lubos na pagmamahal ng Diyos sa katabi mo? Ang sabi ni Jesus, ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay mo ang Diyos. Sa Diyos ang sa Diyos.
Yang katabi mo sa Diyos yan, ibigay mo sa Diyos. Amen po ba? Hindi lang sila. Meron pa sa bahay nyo na para rin sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Kapitbahay mo, katrabaho mo, kaskwela mo, kung nakikita mo sila na sila ay nilikha sa wangis ng Diyos, ibigay mo sila sa Diyos. Ang hinahangad, ang hinihintay ng Panginoon ay saved soul. Yun ang hinihintay niya sa ating bunga. Kaya mga mahal ko kapatid, maging masugid po tayo sa paghahandog sa Diyos. Isipin po natin, alamin po natin lahat ng paraan kung paano ba ako makapagbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Ialay po natin ang mga kaluluwang Kanyang iniligtas. Dalhin po natin siya sa Kanyang templo. Kung nahiya po tayong dalhin, sharean natin. Kung nahiya po tayong sharean, ipakausap po sa amin. Lahat ng bagay gawin natin at mag-umpisa po tayo sa ating mga pamilya. Sapagkat yung pamilya mo, kung gaano kang kamahal ng Panginoon, mahal na mahal din niya sila. At ayaw rin silang mapahamak. Nais rin ng Panginoon na sila rin ay makatungtong sa cornerstone, sa matibay na pundasyon na ang pangalan ay Panginoong Yesus. Upang kung dumating ang unos, dumating ang paghuhukom, sila rin pa rin po ay nakatayo na matibay. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Ngayon, noon pala, ay hindi tayo bayan ng Diyos. Tingnan sa next slide. Noon ay hindi tayo bayan ng Diyos, ngunit ngayon ay bayan na. Tayo ay tumanggap ng biyaya, kaya tayo ay maghandog sa Diyos at patuloy na magtapat sa Kanya. Amen po ba? Tayo po ay pumikit. Kung ikaw ay nasa lugar na to at alam mo sa iyong sarili na, Pastor, mukhang hindi ko pa nga po kilala ang Panginoong Jesus. Pastor, piling ko nakatayo pa rin ako sa sarili kong paa. Kaya siguro po ako laging nahihirapan. Kung nakikita mo yung sarili mo na, Pastor, pagod na po ako, gusto ko naman pong tumayo sa Panginoong Jesus. Gusto ko po siya yung maging cornerstone ng buhay ko. Inaanyahan kita, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Sabi sa Kanyang salita na susulat, sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Hindi ka mapapahiya pag ikaw ay nag-umpisang manampalataya sa Panginoong Jesus. O aming Ama, nahayag na nga po ang iyong salita. Kaya sa oras pong ito, ikaw po magpalakas sa aking mga kapatid sa mga dapat nilang gawin. Handa na po kami na ialay sa iyo karapat-dapat na handog, pagsamba, Panginoon. Hindi po kami higit kaysa sa mga Israelita, Panginoon. Kung paano sila tumanggap ng biyaya, kami po ay tumanggap po ng higit na biyaya, na sukat ng biyaya. Sapagkat kami hindi mo dati bayan, ngayon kami bayan mo na. Kaya Panginoon, kami po'y magtatapat sa iyo. Tulungan mo po kami. Help us that your grace see us through, Panginoon, sa end ng battle na ito, Panginoon. Sa end ng daanan na ito. Pinapaingatan ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Ikaw po ang patuloy mahayagsan ng buhay. Sa bawat araw, makita nila, Panginoon, ikaw. Sa bawat araw, lumalim sila sa iyo. Sa bawat araw, maging kamukha po nila, Panginoon. Aming Ama, marami po salamat muli, aming Diyos. Iturong po sa amin sa pamagitan ng Banal na Espiritu yung mga bagay na dapat naming gawin, Panginoon, sa paglakad namin sa buhay na ito. Sapagkat ang nais namin, Panginoon, na bawat araw na offer namin, O God, yung pagsamba na karapat-dapat sa iyo, O God, yung fruit ng naming lips, yung fruit ng aming labor, Panginoon, yung fruit ng aming puso na nagpapasalamat sa iyo. Thank you, Lord. We love you. In the name of Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Papuri sa Diyos.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.